Ang gagawin po namin ngayon mga boss ay i-strip po namin o tatanggalin po namin yung dati pong kulay ng ceiling eaves. So ito po yung kisame. Ayan. TNG po siya na kahoy. Kulay walnut po. Medyo dark na po siya. Kaya ang gusto po na mayari, gawin po naming mas light. So kailangan po nating i-strip. At para po dyan sa ventilator na yan, yung kulay puti na yan, ang gagawin po natin dyan ay maglalagay na lang po tayo ng haspi na kakulay din po ng kisame. Isa sa pinakamahirap ng pintor mga boss ay ang pag-i-strip. Lalong-lalo na kung kagaya po nito na overhead siya. So delikado po dahil kapag pumatak po yan sa ating mukha o sa ating mata, maaari po ikabulag natin kung hindi kaagad natin malinis ng tubig. Pag sa balat naman, maaari po siyang nakakasunog o nakakasugat po. So kailangan po dito ang pag-iingat. So ang ginagawa ko po ngayon ay nililinis ko na po. Pinapunasan ko po ng lacquer thinner. Tapos gamitan po natin yan mamaya ng copper brush para po masimot o matanggal po talaga yung mga nasa bitas ng kahoy para po malinis po siya. Sa paglinis po ng ganitong klaseng trabaho mga boss ay malaki po ang tulong ng copper brush. So ang copper brush mga boss, natatanggal po niya yung mga dating kulay na nakasiksik po sa mga bitas na hindi po siya nagagasgas ng gusto yung kahoy. Hindi po kagaya sa steel brush na talagang malalalim yung kaniyang tama. Lalong-lalo na kung ibalagbag mo. So hindi po maganda. Pwede rin naman yun, kaso lang wag lang ibalagbag. So mas maganda po ang copper brush talaga. Matapos po natin punasan ng lacquer thinner at nakuskus na rin po ng copper brush, so ang ginagawa ko po ngayon ay nililiha ko na po para po matanggal yung mga natitira pang maliliit na kulay para po sa susunod na procedure. So ang kasunod po nito ay pupunasan na po natin ng kulay gamit po ang oil wood stain. So ang gamit ko po na oil wood stain dito mga boss, dahil light po ang gusto at dark na po yung kahoy, ang gagamitin ko po ay maple. So maple na oil wood stain ang gamit ko po dito. Ang ginagawa ko po ngayon mga boss ay pinupunas ko na po yung wood stain, yung oil wood stain po na maple. So ito na nga mga boss, matapos po nating gamitan ng wood stain o i-apply yung wood stain, so i-sprayhan na po natin. Gamit po ang sanding sealer, lacquer flow, tapos lacquer thinner po. Ayan. So yan na po yung ginagawa ko ngayon.
para po sa ating ventilator o yung singawan po ng ating kisame, dati po siyang puti, di ba? Ang ginawa ko po, pininturahan ko po ng epoxy primer, kinulayan ko po, ginawa ko pong kulay muka, para po mag-match po siya kapag pinatungan ko na po ng oil wood stain na maple. So mag-match po siya dyan po sa TNG o yung kisame po. So maganda na po siyang tingnan. Ang pinaka-final po nito, kapag nalagyan po ng ibang kulay naman, yung gutter, yung gilid po ng bubong, so mas lulutang po yung kulay niya. So mas gaganda pa po. Ito po yung pinaka-importante po sa lahat, exterior polyurethane. So madalas po tayong magka-problema kapag ang trabaho po natin nasa labas o kaya nainitan at naulanan. Mabilis po siyang mamuti, mabilis magbago ang kulay, dahilan na minsan parang nasisira po tayo sa ating mga kliyente. Pero kung ito po ang gamitin ninyo, itong exterior polyurethane po, hindi po kayo magkaroon ng problema. Meron po akong mga trabaho, inaabot na po ng 5-6 na taon, hanggang ngayon po buhay po yung mga kulay. Ayan. Nabibili po ito sa Wilcon. Itong polyurethane na ito na kunig. Ayan. Sa Wilcon Home Depot po, bili po ninyo yan. So, meron pong pang interior, meron pong pang exterior, merong gloss at merong satin yung kanyang shade. Mga boss, ang kunig na exterior polyurethane ay para rin po itong Hudson na polyurethane. Na kapag i-spray po natin, pagdapo po ng usok doon sa sahig, basa pa rin siya, sumalagkit. Ayan. Ang pinagkaiba lang po dito sa Hudson at itong kunig, dahil yung Hudson, meron po siyang tinatawag na catalyst o yung pampatigas po niya. Samantalang itong Hudson na kunig ay wala po siyang catalyst. So ang gagawin lang po dito, haluin mo lang po ng gusto bago mo i-apply. So kapag i-spray mo po, gamitan mo lang po ng paint thinner, yun po ang pangpalabnaw niya. Pero kung roller o brush, okay lang po. Kahit hindi mo haluan. Kagaya po nung ginawa ko. So, para po sa gustong magtanong, kung magkano nga ba ang 1 galon ng kunig na exterior polyurethane na top coat? Mga boss, 2,400 mahigit. So, halos 2,500. Sabihin natin, wow, ang mahal naman pala niyan. Unang-una, ang binabayaran po dito mga boss, ay yung kanyang quality. So, isipin na lang po natin na hindi po basta-basta masisira yung trabaho natin. Pangalawa, yung 1 galon, kapag i-roller mo po siya, ay aabot po ng 600 square feet yung kanyang matakpan o mavarnisan. So, isipin mo na lang kung gaano ka lapad yung 600 square feet. Di ba napakadami niyan o napakalapad niyan? So, sa tingin ko po, mas nakakamura po tayo dito dahil malawak po ang mapahiran natin. At pangalawa, mas maganda ang resulta ng ating trabaho dahil hindi po kaagad-agad masira yung kulay ng ating varnish. So ito na po mga boss yung kasagutan ng ating mga problema. Marami pong nagtatanong dito po sa aking channel sa comment section kung ano nga ba daw ang remedyo sa mga problema nila na madali pong magkupas yung kanilang trabaho. So ito na po mga boss ang kasagutan.
So yan na po mga boss ang finished product po natin. So napakaganda na po niyang tingnan. At kasalukuyan ko pong tinatapos ngayon hanggang doon po sa dulo. Ayan. So para po sa hindi pa po nakapag-subscribe, naway mag-subscribe na po kayo mga boss. Kung nagustuhan po ninyo ang ating video ngayon, huwag po niyong kalimutang mag-like. At kung may katanungan po kayo, magtanong na po kayo. Dahil masasagot din po natin yan kapag libre po ang ating oras. Maraming salamat po.